Ngayon kasi, no, pag tag-ulan, may mga puddles. Alam mo ang puddles? Yeah. Pinaglalaroan yan ni Peppa Pig. I want to play the puddle. Sabi niya. Different. Ay, iba ba yun? Iba yun. Yun, puddle. Puddle. Yes, yung sa kalsada, may mga patubig-tubig na mga ganyan. Minsan, may mga trigger-happy na mga driver. Totoo. Imbis na... Hindi. Bagalan. Yung pagdaan doon para hindi ma-stress yung mga pedestrian. Aba, binibilisan. Katuwaan yata nila talagang makita ang mga katulad nating walang sasakyan na mabasa habang naglalakad sa kalsada. Naku, alamin nga natin yung katanungan natin dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ano nga ba ang ating katanungan ngayong Thursday Ano morning? yan? Ano nga ba ang ating katanungan? Dapat bang isama sa regulasyong pantrapiko ang pag-iwas ng mga driver sa pag-splash ng tubig ulan sa mga tao sa kalsada pag sila ay nagmamaneho? You know what? The good thing is, nakapasa na sa first reading ang isang ordinansang isinulong ni Councilor Bilog noong Agosto 4. Yan nga yung splash no more. Diba? Na ordinansa na naglalayon na sabihan ang mga driver na kailangan nilang bagalan ang pagmamaneho nila or pagpapatakbo ng sasakyan kapag merong puddle sa kalsada para iwas na mabasa ang mga pedestrian. Oo, tsaka ano ba naman yung bagalan mo lang? Sabi ko nga, kung may sasakyan din lang ako, hahanapin talaga kita, maglalagay ako ng water sa kalsada, i-splash ko din siya sa'yo. Tsaka ano kasi, syempre dito sa lungsod ng Baguio, laging umuulan, ganyan-ganyan. Marami pa rin naiipong tubig doon sa kalsada, hindi dumadaloy sa kung saang kanal. Tapos ang nakakaloka pa, hindi lang naman kung sino, estudyante yung talagang number one na nabibiktimang naglalakad sa kalsada. Tama. Wag naman sanang ganun. Pero buti na nga lang, sa ordinansang ito, sa first offense, mga ka-MB, ay meron ka ng warning at citation. Second offense naman, 500 pesos ang multa mo. Third offense, 1,000 pesos yan. At mandatory na kailangan mong pumunta sa traffic, ano kasing tawag mo doon? Traffic courtesy seminar. Mandatory dapat yan. Tapos yung fourth at saka yung mga subsequent na mga offenses mo, 2,000 pesos plus at least 8 hours na community service. Dapat lang. Paano ba natin sila mahuhuli? Kung sakali, uso na ang cellphone ngayon. Picturean nyo. Videoan nyo para mahanap yung may-ari ng sasakyan. Yan, plate number. Syempre, nabiktima kayo. Alangan naman na hayaan natin. Exactly. Lagi na lang ganyan. Nasubukan kong na-splash yan ng ganyan dati sa may Trancoville. Naglalakad ako dito sa may Trancoville bridge. Dito sidewalk sa bridge. I was walking there. And there's a lot of puddle. And then this car suddenly went, speeding into the road. And it splashed the water. And it went to me. And I was like, oh my goodness, I'm wet. You what? I was wet and I went to the jeepney. I rode the jeepney while my clothes are wet. Imagine the frustration that I had during those time. Don't you think so? That's sad there. Oh my goodness. I'm just like Peppa Pig. Pero totoo. Pero kung sa akin naman maganda na may ordinansa, pero hihintayin pa ba nating magkaroon ng ordinansa kung tayong mga driver dapat disiplinado at alam natin yung maibibigay nating pahamak dun sa kapag umuulan tapos exactly. Kung ganyan din lang palang ugal, dapat ang matanggalan na lisensya. Di ba? Okay naman pag lisensya ay matatanggal. Tanungin nga natin yung isang kakilala natin. Si Ron. Si Ron. Kung ano. Hello po. Ay, isang magandang umaga dito sa gitna namin. Okay. Hello, good morning. Good Kamusta? morning po. Ayos lang naman, kakapasok ko lang, tatanungin agad ako. Yes, tanong, ano naman sa tingin mo yung dapat gawin dito sa ordinansa or sa mga taong itwa? Ako para sa akin, maganda naman yung ordinansang isinulong ni Councilor Bilog. Bale,
siguro may mga ganun talagang driver na kailangan ng penalty para Oo. matuto sila. Pero aside from that, sana naman para maiwasan na tong mga water splash dito sa ating lungsod, sana man lang is maayos din sana yung mga drainage. kalsada and then yung Oo. kalsada din para Oo. walang naiipon dun sa mga butas-butas na mga daanan. Alam mo, exactly, that was my thought. Mm. Na hindi naman magkakaroon ng puddle kapag walang sira yung kalsada. Tama. At kapag maayos din yung drainage yung drainage natin. Alam mo ang drainage? Ha? Kana? Drain. Oo, yan yung nauubos ang edad. And Drainage. drainage. Ay, nako, may kasama siya. Ko- Pero totoo yan talaga. Kapag alam natin talaga maganda yung pagdadaluyan ng tubig na hindi siya naiipon at hindi yung nagkukos na para maipon doon at kapag may dumaan na sasakyan, mabilis siya. May yung dumadaan, madamay nga. Tama. Sabi talaga niya, gigil na gigil si Miss Ali. Oo, kasi Sabi nabasa, niya putik talaga. pa yung akin. Ay, sa'yo dati? Oo. Tapos naka-white pants Naka-white ka pa. Ikaw, pants. nasubukan ka na Oo. bang ma-splashan ng muo? Hindi pa naman sa ngayon, pero Gusto mo bang matry? Bibili ako ng ayoko sasakyan. pa. Para lang itry Oo, natin. tas yung tenno, doon tayo sa Ilisan. Ayaw mo? Ayaw ko. Ayaw mo pala. Anyway, mga ka-MP, Ron Maranan po, Barkada. Yes, Oo, hello MB po, Barkada. bagong MB Barkada nyo, Ron Yes. Maranan. At makakasama nyo sa mga susunod na araw dito sa Morning Balitaktakan. Yes, dapat meron ka ng moniker. Dapat ang moniker mo. Ang nag-iisang, Ha? May nasabi dito pero bawal po siya sa telebisyon. Mamaya malalaman Talaga, natin Ron. sa mga Dapat- susunod na araw ang moniker ni Ron Ron Maranan. Pero kakaiba. Pero meron ka. Tara, Ron. Tara, Ron. Mm. Sana may bago tayong Segment. no? Tapos, Oo. tara, Ron. To follow Gagawin na lang talaga yung niya segment. yan. Malapit na. Tara, Ron. Paalis na po ako. May kanta. May kanta siya. Tara, Ron. Tara, Ron. Kumakain ng turon. Tara, Ron. Tara, Ron. Ang dami mong Kumakain ano. ng mahal Dog show na turon. naman, kakapasok ko lang dito.